wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauukulamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang po tayo dapat magpupukpok laban sa isinumpang si Satanas. Sa Kanya lamang po tayo dapat humingi ng tulong at kalinga. Sa Kanya lamang po tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala, sapagkat tunay nga ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na pinaka-mapagpatawad. Siya ang pinakamabagay, ang pinakamawagin. Ang sino man na iligaw ay walang makapagbibigay patnubay sa Kanya maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino bang napatnubayan ay walang makapagdilig sa Kanya maliban na lamang ang subhanahu wa ta'ala na siyang patuloy na mahabagin sa Kanyang mga alipin. Naway ang kapayapaan ng pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa Kanyang pinakamamahal na propeta, si Propeta Muhammad, sa Kanyang mga kasamahan, sa Kanyang mga asawa, sa Kanyang mga pamilya,
at sa lahat ng tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang maluwalhating banal na Quran. At ang pinakamainam na patnubay ay ang patnubay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga gawa, kung tawagin ito ay mga sunnah. Ang pinakamasama ay ang makabagong paniniwala, pananampalataya. At ang makabagong paniniwala, ito ay pagkaligaw. At ang pagkaligaw ay sa impyerno apoy ang hantungan. Kaya ibadallah, inna Allah Ta'ala qala fil Qur'an al-Karim, ba'da billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kung kayong nagsisampalataya, tatakaw namin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagtatakot na pinagsusumikapan natin, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Pagtatakot na pinagsusumikapan natin na hindi dapat ikahiya ang paggawa ng maraming mga kabutihan. Ako naman hayaan na tayo ay pumanaw na hindi mananampalatayang Muslim. Ang mananampalatayang Muslim, yung mga naniniwala, naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na may pananampalataya na hindi niya ikinakahiya. At ang sino mang sumunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang sugo, siya ay nakapagtamo ng malaking tagumpay. Alam mo baga, ililigtas na siya impyerno ng apoy sa mga taong naniniwala sa kaisa ng Allah, gumagawa ng maraming kabutihan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Usang katakutan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat siya ang lumikha sa pinakaunang tao na si Adam, at mula sa kanyang asawa na si Hawa ang pangalawang tao. At mula sa kanilang dalawa, nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. At huwag natin putulin ang kamag-anakan. Ibig sabihin, mga minamahal kong kababayan, ipagpatuloy natin ang pagmamahal natin sa kapwa, ang pagbibigay natin sa kanila ng respeto, ang paggalang natin sa kanila. Ang huwag tayong mag-isip ng masama at huwag tayong maninirang puri. Ibig sabihin, kapatid, ipagpatuloy natin ang lahat ng uri ng kabutihan upang ang ating samahan bilang isang magkakapatid sa pananampalataya, kapwa-tao, ay magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng paniniwala sa Allah at kanyang sugo. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino mang naniniwala sa kaisa ng Allah, gumagawa tayo ng maraming mga kabutihan, pinangakuan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay maninirahan. Maninirahan sa pinakamagandang paghantungan, kung tawagin ay Jannah Firdaus. Ang pinakamagandang paghantungan, ang paraiso, ang paradise, na kung saan doon ay wala nang kamatayan, wala nang pagtanda, wala nang gutom, wala nang uhaw, wala nang mapanirang turi, wala nang mapagmataas, sapagkat ito ang pinakamagandang paghantungan para sa kanyang mga alipin, na kung saan doon ay hindi na sila makakatikim ng kahit maliit na katiting ng problema, bago sila doon ay mamumuhay ng masagana. They will live a pleasant life in the hereafter. Sila ay mamubuhay ng masagana sa kabilang buhay. Samantala, sa mga tao na walilladhina kafaru bi rabbihim adabun
Jahannam wa bi'sal masir. Samantala sa mga tao na walang paniniwala sa kaisanan ng Allah, hindi sila naniniwala. Sila ay nagumagawa ng maraming mga karumalduman na mga gawain, naninirang puri. Silang lahat ay mga nagbibintang, silang lahat ay mga nagmamayabang, nagmamataas, para sa kanila ay kaparusahan sa impyernong apoy. Kaya minamahal ko mga kababayan, ang Jumaa na ito, ang pagtitipon na ito ay pinakamahalaga sa lahat ng mga araw. Na kung tawagin sa ibang sikta ay Holy Friday, Good Friday, Biyernes Santo. Nung ako ay naging mananampalatayang Muslim, napakaganda pala ng kahulugan ay suratul Jumaa. Ay ibig sabihin, ito palang Jumaa ang pagtitipon-tipon na kung saan natin ang Allah ay mapupuri, lululuwalhatiin, hihingi ng kapatawaran, at dito natin matatanggap ang mga biyaya na pinanakuha tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na nagsisikap, na iniiwanan ang kanyang mga kalakal. Siya ay naghahanda para sa araw ng Jumaa upang isagawa niya ang kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makipagkapatiran, na makipagtulungan, na siya ay magbigay ng salam, na siya ay maghumingi ng suri sa kanyang kapatid kung siya ay nagkasala, na siya ay maging mananampalatayang tao na kung saan siya ay pinapakita niya ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pagtulong, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapakumbaba. Itong pagtitipon-tipon natin, dito natin mararamdaman na tayo po ay mayroon tayong pananampalataya sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dito natin ipinadadama ang pagmamahala natin. May mga tao na kung saan sila ay nagkaroon ng mga kayamanan, ay nakalimutan na niya ang kanyang nakaraan, na siya ay humihingi ng tulong sa kapatid. Nung siya naman ay nandun na sa magandang kalagayan, nakalimutan na niya ang kanyang mga kapatid. Samantala, mula noon hanggang sa ngayon, ang ating mga kapatiran na naniniwala sa Allah at sumusunod sa kanyang sugo kay Propeta Muhammad SAW ay patuloy siyang nagsasadaka, nagcha-charity, nagkakawang-gawa, nagpapakain, nagpapainom, nagpapautang ng walang porsyento. Yun po hanggang sa ngayon. At ito ay kanyang ipinangako na nais na ya Allah, na payamanin mo ako, bigyan mo ako ya Allah ng rizki, bigyan mo po ya Allah ng kaalaman sa Islam, bigyan mo po ya Allah ng karagdagang kalakasan upang makatulong ako sa aking kapatid. Yun na nga ang aking nararamdaman sa mga kapatiran na narito, sapagkat tunay nga na nandyan sa kanya ang pagtulong. Mula pa nung ito ay hindi pa maraming maliit pa, hindi pa gaano establisado, ay sila ay nagsasadaka, nagpapakain, tumutulong. Yun, that is the right religion. Ang itinuturo, ang magbigay ng kawang-gawa, magsadaka. Yan ang toong relihiyon. Samantala ang ibang sikta, pinipirahan, ginagawa nilang palabigasan ang kanilang mga membro. Hinihinga ng 10%, hinihinga ng tinatawag na love gift, at minumura pa. Iniinsulto pa ang kanilang membro na ikaw, mula mo hindi ka nagbigay. Ikaw ay mayaman, ba't hindi ka nagbigay? Ikaw ay palagi na makatanggap ng biyay, ba't hindi ka nagbibigay? Minumuri pa nila, dinuduro pa niya. Pinapahit pa sila sa kanilang mga membro. Yun ay hindi tamang relihiyon. Na ang mga ministro, ang mga ibang leader, ay ginagawa nilang palabigasan ang kanilang membro. Pag hindi ito magbigay, pinapahiya, iniinsulto pa. Samantala, ipinagbabawal ito ang pagmamayabang sa isang mananampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Ang sino man ang mayroong maliit na katitin na pagmamayabang, hindi siya karapat-dapat makapasok sa pinakamagandang pugnantungan ang paraiso. Sapagkat ang kanyang posisyon, ang kanyang kalagayan, ang kanyang katayuan ay ginagamit niya sa pag-iinsulto sa kanyang kapatid. Ginagamit niya sa pagiging diktador, sa pagiging dominante. Samantala siya naman pala ay isang magnanakaw na kung saan ginagawa niyang palabigasan ang mga membro. Kaya tingnan mo nga naman ang ibang sikta, relihiyon at denominasyon. Ang leader lamang ang siyang magandang bahay, maraming sasakyan, maraming pira, palaging bago ang damit. Samantala ang kanyang ibang membro ay kaawa-awa sapagkat kahit paano ay nagbibigay sila.
nagcha-charity para sa simbahan, pampalawak daw sa kaharian ng Panginoon. Nanlilimo sila. Yan po ay hindi tama na ginagawa mong palabigasan ang mga membro mo. Bagkus ay ituro mula sa leader ang pagcha-charity, pagkakawang-gawa, hindi lamang pansarili sa kanyang pamilya, kundi para sa kapatiran. Yan po ang inuutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ibadallah, inna Allah Ta'ala kala fil Qur'an al-Karim, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpaalala sa atin na masama, kasawian, ang pamanirang puri, ang mga naging insulto sa kanyang kapatid. Bagkus dapat i-comfort natin ang ating kapatid. Siya ay tutulungan natin kapag siya ay nasa mahirap ang kalagayan. Dapat siya ay bibigyan natin ng oras upang ipakita, ipalabas sa kanya ang magiging mapagmahal na isang alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami tayong malalaman mula sa maluwalhating banal na Quran at sa mga sunnah, mga legalist of the Prophet. Maraming mga mapanilang puri dahil ang kanilang relihiyon ay tama daw. Samantala, ang mga kalikasan, ang mga hayop ay pinapatay nila, sinusunod nila, sinisira ang kalikasan. At nais kong malaman ang bawat isa sa atin na hindi tinuturo ni Propeta Muhammad ang maging mapanira sa mga kalikasan at ang mga katulad ng pusa na may nakita ako na isang maliliit na pusa ay habang buhay ay sinusunod nila. Ito po ay karungal-dungal. Hindi nyo ba nalalaman, mga kababayan, na dito sa Islam na relihiyon, maging ang ipinagbabawal lahat ng uri ng masama at ipinatutupad lang lahat ng uri ng kabutihan? Akalain mo ba naman, nung natutulog ang pusa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oras ng kanyang panalangin, doon siya natutulog yung pusa sa kanyang sadyada, kung saan siya nananalangin, hindi niya inisturbo yung pusa. Ginupit niya ito kasi ayaw niya na ang pagtulog na mahimbing ng kanyang pusa ay magising yung pusa. Ganun na lamang ang pagmamalasakit, pagmamahal sa mga hayop, sa mga kalikasan, ang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagat dito, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauukulamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang po tayo dapat magpupukpok laban sa isinumpang si Satanas. Sa Kanya lamang po tayo dapat humingi ng tulong at kalinga. Sa Kanya lamang po tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala, sapagkat tunay nga ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na pinaka-mapagpatawad. Siya ang pinakamabagin, ang pinakamawagin. Ang sino man na iligaw ay walang makapagbibigay patnubay sa Kanya maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino bang napatnubayan ay walang makapagliliko sa Kanya maliban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang patuloy na mahabagin sa Kanyang mga alipin. Naway ang kapayapaan ng pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa sa Kanyang pinakamamahal na propeta, si Propeta Muhammad, sa Kanyang mga kasamahan, sa Kanyang mga asawa, sa Kanyang mga pamilya, at sa lahat ng tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Kanyang maluwalhating banal na Quran. At ang pinakamainam na patnubay ay ang patnubay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga gawa, kung tawagin ito ay mga sunnah. Ang pinakamasama ay ang makabagong paniniwala, pananampalataya. At ang makabagong paniniwala, ito ay pagkaligaw. At ang pagkaligaw ay sa impyerno na po'y ang hantungan. Kaya ibadallah, inna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kung kayong nagsisampalataya, katakaw-ta namin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkatakot na pinagsusumikapan natin, iwasan ang lahat ng ulit ng kasamaan. Pagkatakot na pinagsusumikapan natin na hindi dapat kaya ang paggawa ng maraming mga kabutihan. Ako naman hayaan na tayo ay pumanaw na hindi mananampalatayang Muslim. Ang mananampalatayang Muslim, yung mga naniniwala, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na may pananampalataya na hindi niya ikinakahiya. At ang sino mang sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo, siya ay nakapagtamo ng malaking tagumpay. Alam mo baga, ililigtas na siya yung mga apoy sa mga tao naniniwala sa kaisa ng Allah, gumagawa ng maraming kabutihan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Usang katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya ang lumikha sa pinakaunang tao na si Adam, at mula sa kanyang asawa na si Hawa ang pangalawang tao. At mula sa kanilang dalawa, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. At huwag natin putulin ang kamag-anakan. Ibig sabihin, mga minamahal kong kababayan, ipagpatuloy natin ang pagmamahal natin sa kapwa
ang pagbibigay natin sa kanila ng respeto, ang paggalang natin sa kanila. Ang huwag tayong mag-isip ng masama at huwag tayong maninirang puri. Ibig sabihin kapatid, ipagpatuloy natin ang lahat ng uri ng kabutihan upang ang ating samahan bilang isang magkakapatid sa pananampalataya, kapwa-tao, ay magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng paniniwala sa Allah at Kanyang sugo. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino mang naniniwala sa kaisa ng Allah, gumagawa tayo ng maraming mga kabutihan, pinangakuan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay maninirahan. Maninirahan sa pinakamagandang poknantungan kung tawagin ay Jannah Firdaus. Ang pinakamagandang poknantungan, ang paraiso, ang paradise, na kung saan doon ay wala nang kamatayan, wala nang pagtanda, wala nang gutom, wala nang uhaw, wala nang mapanirang puri, wala nang mapagmataas, sapagkat ito ang pinakamagandang poknantungan para sa kanyang mga alipin, na kung saan doon ay hindi na sila makakatikim ng kahit maliit na katikim ng problema. Bago sila doon ay mamubuhay ng masagana. They will live a pleasant life in the hereafter. Sila ay mamubuhay ng masagana sa kabilang buhay. Samantala, sa mga tao na walilladhina kafaru bi rabbihim adabun jahannam wa bi'sal masir. Samantala sa mga tao na walang paniniwala sa kaisa ng Allah, hindi sila naniniwala, sila ay nagmagawa ng maraming mga karumagduman na mga gawain, naninirang puri. Silang lahat ay mga nagbibintang, silang lahat ay mga nagmamayabang, nagmamataas, para sa kanila ay kaparusahan sa impyerno ng apoy. Kaya minamahal ko mga kababayan, ang Jumaa na ito, ang pagtitipon na ito ay pinakamahalaga sa lahat ng mga araw. Na kung tawagin sa ibang sikta ay Holy Friday, Good Friday, Biyernes Santo. Nung ako ay naging mananampalatayang Muslim, napakaganda pala ng kahulugan ay suratul Jumaa. Ay ibig sabihin, ito palang Jumaa ang pagtitipon-tipon na kung saan natin ang Allah ay mapupuri, lululuwalhatiin, hihingi ng kapatawaran, at dito natin matatanggap ang mga biyaya na pinanakuha tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na nagsisikap, na iniiwanan ang kanyang mga kalakal. Siya ay naghahanda para sa araw ng Jumaa upang isagawa niya ang kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makipagkapatiran, na makipagtulungan, na siya ay magbigay ng salam, na siya ay maghumingi ng suri sa kanyang kapatid kung siya ay nagkasala, na siya ay maging mananampalatayang tao na kung saan siya ay pinapakita niya ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pagtulong, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapakumbaba. Itong pagtitipon-tipon natin, dito natin mararamdaman na tayo po ay mayroon tayong pananampalataya sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dito natin ipinadadama ang pagmamahala natin. May mga tao na kung saan sila ay nagkaroon ng mga kayamanan, ay nakalimutan na niya ang kanyang nakaraan, na siya ay humihingi ng tulong sa kapatid. Nung siya naman ay nandun na sa magandang kalagayan, nakalimutan na niya ang kanyang mga kapatid. Samantala, mula noon hanggang sa ngayon, ang ating mga kapatiran na naniniwala sa Allah at sumusunod sa kanyang sugo kay Propeta Muhammad SAW ay patuloy siyang nagsasadaka, nagcha-charity, nagkakawang-gawa, nagpapakain, nagpapainom, nagpapautang ng walang porsyento. Yun po hanggang sa ngayon. At ito ay kanyang ipinangako na nais na ya Allah, na payamanin mo ako, bigyan mo ako ya Allah ng rizki, bigyan mo po ya Allah ng kaalaman sa Islam, bigyan mo po ya Allah ng karagdagang kalakasan upang makatulong ako sa aking kapatid. Yun na nga ang aking nararamdaman sa mga kapatiran na narito, sapagkat tunay nga na nandyan sa kanya ang pagtulong. Mula pa nung ito ay hindi pa maraming maliit pa, hindi pa gaano establisado, ay sila ay nagsasadaka, nagpapakain, tumutulong. Yun, that is the right religion. Ang itinuturo, ang magbigay ng kawang-gawa, magsadaka. Yan ang toong relihiyon. Samantala ang ibang sikta, pinipirahan, ginagawa nilang panabigasan ang kanilang mga membro.
hinihinga ng 10%, hinihinga ng tinatawag na love gift, at minumura pa, iniinsulto pa ang kanilang biyembro na ikaw, mula mo hindi ka nagbigay, ikaw ay mayaman, ba't hindi ka nagbigay? Ikaw ay palagi nakakatanggap ng biyay, ba't hindi ka nagbibigay? Minumuri pa nila, dinuduro pa niya. Pinapahit pa sila sa kanilang mga membro. Yun ay hindi tamang relihiyon. Na ang mga ministro, ang mga ibang leader, ay ginagawa nilang palabigasan ang kanilang membro. Pag hindi ito magbigay, pinapahiya, iniinsulto pa. Samantala, ipinagbabawal ito ang pagmamayabang sa isang mananampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Ang sino man ang mayroong maliit na katitin na pagmamayabang, hindi siya karapat-dapat makapasok sa pinakamagandang nantungan ang paraiso. Sapagkat ang kanyang posisyon, ang kanyang kalagayan, ang kanyang katayuan ay ginagamit niya sa pag-iinsulto sa kanyang kapatid. Ginagamit niya sa pagiging diktador, sa pagiging dominante. Samantala siya naman pala ay isang magnanakaw na kung saan ginagawa niyang palabigasan ang mga membro. Kaya tingnan mo nga naman ang ibang sikta, relihiyon at denominasyon. Ang leader lamang ang siyang magandang bahay, maraming sasakyan, maraming pira, palaging bago ang damit. Samantala ang kanyang ibang membro ay kaawa-awa sapagkat kahit paano ay nagbibigay sila, nagcha-charity para sa simbahan, pampalawak daw sa kaharian ng Panginoon. Nanlili mo sila. Yan po ay hindi tama na ginagawa mong palabigasan ang mga membro mo. Bagkus ay ituro mula sa leader ang pagcha-charity, pagkakawa-gawa, hindi lamang pansarili sa kanyang pamilya, kundi para sa kapatiran. Yan po ang inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibadallah, inna Allah ta'ala kala fil Quran al-Karim, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpaalala sa atin na masama, kasawian, ang pamanirang puri, ang mga nag-iinsulto sa kanyang kapatid. Bagkus dapat i-comfort natin ang ating kapatid. Siya ay tutulungan natin kapag siya ay nasa mahirap ang kalagayan. Dapat siya ay bibigyan natin ng oras upang ipakita, ipalabas sa kanya ang pagiging mapagmahal na isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami tayong malalaman mula sa maluwalhating banal na Quran at sa mga sunnah